araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano nabago ang kanyang batayan sa paghahanap ng life partner. Siya ay si Gigi. Dalagita pa lang ako, may standard na ako sa magiging asawa ko. Gusto ko yung masipag, responsable, may kaya, at higit sa lahat, may itsura. Gigi! Patulong naman ako rito. Hindi ko maintindihan kung paano to gagawin. May format naman yan eh. Gayahin mo na lang. I-save mo dito sa flash drive. Andiyan lang sa desktop ng computer ko. Ay, salamat. Alam mo, kahapon pa ako nito. Hindi natatapos, ah. Teka, ano yung nasa braso mo? Wala to. Patingin nga. Sabing wala yan eh. May pasa ka na naman sa braso. Ano ba? Yung nakaraan, sa kaliwa. Ngayon naman sa kanan. Hindi, baka kulang lang ang dugo ko. Oh. Di ba ganyan kapag anemic? Sinasaktan ka ba ni Adonis? Ano? Bakit na naman ako sasaktan? Ang bait-bait ng boyfriend kong yon. Gigi, akala mo ba? Pinanganak lang ako kahapon, ha? Donna. Ay, hiwalayan mo na nga yan. Ayoko. Mahal ko siya. Kung ngayon ng girlfriend ka pa lang, sinasaktan ka na. Paano na lang kapag asawa mo na yan? Makagawin ka niyang punching bag. Huwag ka nga magpakatanga. Matalino ka, may pinag-aralan. At higit sa lahat, maganda ka. Ano ba ang pinanghihilayangan mo kay Adonis? Ha? At bakit hindi mo magawang hiwalayan? Asa na ba si Adonis? Sabi niya, dito ko siya hintayin sa may garahe ng building namin. G? Ayun pala. Papalapit na dito. Ay, ang gwapo niya talaga. Saan pa ba ako makakahanap ng boyfriend na ganito ka-pleasant ang mukha? Parang anghel. Hi. Hi, love. Flowers for you. Wow! Ang ganda naman ng bouquet na ito. Happy anniversary. Thank you. Oh, tara. Nagpa-reserve ako sa restaurant na favorite mo. Talaga? Oo naman. Napaka-sweet mo talaga. Gigi, Tay, bilhin mo nga ako mamaya ng regalo. regalo po? Oo. Kinuha akong ninong ng anak ng kumpare ko eh. Ganun po ba? Ito ang pambili ha. Oh. Ikaw na ang pumili. At ipabalot mo na rin. Sige ho. Ikaw, Ho? kailan ka ba magpapakasal? Naku, bata pa ako, Tay. 25 pa lang po ako. Ay, bakit? Tamang-tama na edad mo. Dapat makapag-asawa ka na para mabigyan mo na ako ng apo. Mas mainam na magkaanak ka ng ganyang edad. Para 40 anyos ka pa lang, tapos na sa pag-aaral ang anak mo. Hindi magandang uugod-ugod ka na nagpapaaral ka pa ng anak. Saka na po, Itay. Alabang plano si Adonis na pakasalan ka. 3 taon na kayong magkasintahan Hindi ba? Opo, hindi pa po namin yan napag-uusapan, Tay. Alam mo anak, ang pinahaba ay ang panahon bilang mag-asawa. Hindi ang panahon bilang magkasintahan. Kinikilala pa po namin ni Adonis ng mabuti ang isa't isa. Kumusta naman? Anong pagkakakilala mo sa kanya? Magiging mabuting asawa ba? Ho? May dapat ngayon pa lang, kung may nakikita ka ng hindi maganda sa kanya, umiwas ka na. Senyales yan na magiging problema mo yan kapag mag-asawa na kayo. Huh? Hindi pa sabi ko sa'yo, ayokong tinatawagan ako kapag kasama ko mga barkada ko. Ha? Masakit na. Talaga masasaktan ka. Dahil hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ka marunong pagsabihan, ha? Nag-aalala lang naman ako sa iyo Nag-aalala? Kasi ating gabi na
hindi ka pa nakakauwi sa inyo. Hindi ka rin nagre-reply sa mga messages Bakit ano ko. kala mo sa akin, ha? Batang paslit? Nalay ba kita, ha? Bakit kailangan mo akong pakialaman, ha? Uuwi ako kung kailan kong gusto. Oo na. Sorry na. Aray ko. Tumingin ka sa akin! Ano? Itong tandaan mo, ha? Huwag na huwag mong pakikialaman ng mga lakad ko dahil girlfriend lang kita. Narinig mo, ha? Girlfriend lang kita! O ngayon, iiyak-iyak ka. Sabi ko naman kasi sa'yo, makipag-break ka na sa Adonis na yan. Tigas ng ulo mo. Mahal ko talaga kasi siya doon na. Kung binubulag ka na ng pagmamahal na yan, tigil mo na, Gigi. Ang pagmamahal, dapat ginagawa kang mabuting tao. Hindi yung ginagawa tanga. Sa tingin ko kasi, wala na akong mahanap na kagaya niya. Kagaya niyang yung nananakit. Pasok talaga kasi siya sa standard ko doon na. Masipag, responsable, tsaka may kaya rin yung pamilya niya. Higit sa lahat. Gwapo. Naku, may kaya. Check. Masipag. Sige, pwede. Pero responsable. Ay, responsable ba yung nananakit? Responsibilidad kanyang alagaan at irespeto. Pero hindi niya magawa. At saka, ano magagawa ng kagwapuhan niya, ha? Kapag nagutom ka ba, makakain mo yan, ha? Kapag sinaksakan ka niya, pwede mo bang gawing bad aid ang itsura niya? At saka, baka nga dahil gwapo yan, ang duda ko. Marami din yung babae. Di mo lang alam. Kanina bang number 2 kanina patawag ng tawag? Kakainis ang aga-aga. Roger, sabayan mo na kami mag-almusal. Opo, tay! Maupo ka. Siya nga pala. Si Weng. Weng? Magandang umaga. Katulong ko sa paggawa ng extension ng kusina natin. Siya yung anak ni paring Pidong. Galing yan ng Manila. Umuwi dito. Bakasyon daw muna. Binata yan. At saka, parang mas boto ko rito kay Weng kaysa doon sa boyfriend mo. Ay! Nasa labas daw siya ng building namin. Gigi? Ikaw yung ka-text ko? Yeah, oo. Ako si Ara. Anong sadya mo sa akin? Asawa ko ni Adonis. Oh, sorry. Ano? Nagulat ka. Asawa ko ng boyfriend mo. May asawa si Adonis? You mean, kasal kayo? Oo. May 2 kaming anak. May 2... Oh my gosh. Seryoso ka? Baka naman sinisiraan mo lang si Adonis. Baka naman gusto mo lang kaming paghiwalayin. Alam ko, gwapong boyfriend ko at marami nagkakagusto sa kanya. Eto, pictures namin sa gallery ko. Pwede na ba itong patunay? What the... Isa pa, hindi ako nagpunta rito para patunayan na asawa niya nga ako. Pumunta ako rito para ipaalam sa iyo na may asawa ang kasintahan mo. At kailangan mo na siyang hiwalayan. Pero ulitin ko, Gigi. May asawa si Adonis. Ako na humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ito ang unang beses na nakipagkita ako sa mga babae niya. May mga nauna pa sa iyo. At ayoko masira ang buhay mo dahil lamang sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, makikipag-break na ako sa kanya ngayon din. Sabi ko na nga ba Hindi talaga nagkakamali ang kutob ko. Ang sakit-sakit, Donna. 3 taon! 3 taon niya ako niloko! Ang sabihin mo, 3 taon kang nagpakatanga. Ito naman. Oo, kaya ngayon tumigil ka na sa kaiyak ko dyan. Hindi siya deserving ng luha mo.
Buti nga yan. At least, nalaman mo na ngayon. Hindi nahahaba pa ang pagtitiis mo sa lalaking yun. Sino? Sino yung sinasabi ng tatay mo na irereto niya sa'yo? Ha? Ituro mo sa akin, Gigi. Ay, no! Yung nakasuot ng itim na t-shirt na may suot na sombrero. Ah, Ang pangit, di ba? Maitim. At saka, basta, hindi ko type. o ano namang issue mo sa maiitim? Bakit ang puti-puti mo ba? Ito naman. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang nagbabase sa itsura ng tao, Gigi. Kapag tumanda tayo, pare-parehong mangungulubot yung mga balat natin. At isa pa, ang itsura lumilipas yan. Hindi habang buhay maganda o kaya gwapo ang isang tao. Pero ang ugali, panghabang buhay. Ano naman ang gagawin mo sa gwapo? Pero babaero naman at nananakit. O edi doon ka na sa medyo hindi ganong kagwapuhan pero mabait. Gigi, Ay, shh! Huwag ka maingay ha. Papalapit siya. pwede raw bang makahingi ng malamig na tubig, sabi ng tatay mo? Naku, oo, pwede. O gusto mo pa, humingi na rin ang number niya. Donna! O ibibigay ko sa'yo. Ano? Hay, pwede ba huwag kang pa-smile? Smile lang dyan. Maraming manliligaw tong kaibigan ko, no? Baka maunahan ka pa. Adonis? Gigi, Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Gabi na. Gigi, I'm sorry. Patawarin mo ko, ha? Patawad na. Oo, pinatawad na kita, Adonis. Kung gano'n, pwede bang tayo uli, ha? Ah? Mahal kita. Mahal na mahal kita, Gigi. Teka, bitiwan mo ko. Hindi pa sinabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Gigi, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sa ang pelikula mo naman kinopi ang linyang yan. Uulitin ko, Adonis. Break na tayo. At isa pa, may boyfriend na ako. Ano? Sino? Ayun! Weng! Gigi? Yan? Sakyan mo na lang yung sasabihin ko, ha? Si Weng. Siya ang boyfriend ko. Siya? Kaya wag mo na akong pupuntahan ulit sa bahay namin, okay, Gigi! Adonis? Ulitin ko. Break na tayo! Doon nagsimula ang kwento namin ni Weng. Nang nakilala ko na siya, mas na-appreciate ko siya as a person. Oo, hindi siya ganun kagwapo, pero isa siyang matinong lalaki. At totoo pala, hindi itsura ang mahalaga sa isang tao, kundi ang kanyang puso. Ako si Gigi, at ito ang aking buhay. Gaya ni Gigi, matutuhan sana nating iangat ang ating batayan sa isang tao at huwag nating ibatay ito sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang kalooban. Makaragsiganap, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Yunel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang anak na pinagkaita ng karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili. Siya ay si Stella. Tatlo kaming magkakapatid, 2 babae at 1 lalaki. Parehong matalino sina kuya at ate, kung kaya sa kanila ipinagkakatiwala ni Papa ang negosyo namin. Pero ako, dahil mahina raw ang utak ko, kahit ang pagpili ng mapapangasawa ay si Papa ang nagdesisyon para sa akin. Hindi ko alam, dun pala magsisimula ang kalbaryo ng aking buhay. Stella, ang galing-galing talaga magsalita ng asawa mo, no? Full of wisdom. Oh, you are very blessed dahil ikaw ang asawa niya. Salamat sa mga papuri niyo sa asawa ko. I'm sure, siya ang paboritong manugang ng papa mo. Wala namang paboritong manugang si Papa. Pero lahat nasa business industry, kaya nagkakasundo silang lahat. Ay, naku ako. Asawa ko lang ang mahilig sa business. Ako, I have my own interest. Naalaman ko mang involved ka sa mga community outreach programs. Oh, yes. Aanhin ba naman namin ang pera kung hindi naman namin isi-share sa mga nangangailangan? We are being blessed so that we can be a blessing to others. Uy, minsan nga. Isama mo naman kami dyan, Stella. Diba? Ha? Ha? Stella? Sa tingin ko, ano ba? Masyadong preoccupied ang isip mo. Nakaka-pressure bang maging asawa ng isang kilalang negosyante? Minsan. Aha. Pero, may tanong ko naman sa'yo, Stella. Ano yun? Kumusta naman ang sex life niyo ni Miguel? Ha? Ano ba? Ang sabi ko, gawin mo ito eh. Miguel naman, hindi ako gaya ng mga pinapanood mo. Hindi ko kayang gawin yan. Sabi ko, gawin mo. Sige. Hindi ko nga kaya. Ano ka ba? Kung ano-ano na lang pinapagawa mo sa akin tuwing magtatalik tayo. Kung gusto mong gawin yan, maghanap ka ng babae makakagawa niyan dahil ayokong gawin yan. Talagang ginagalit mo ako. Halika. Hindi ba sabi ko? Miguel! Kapag gusto ko, gawin mo. Sige! Stella, yan na ba yung mga dokumentong galing kay Miguel? Oo, Papa. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Wala ho. Wala. Bakit may pasa ka sa mukha? Nagpakatanga ka na naman ba? Nauntog lang po ako, Papa. Uuwi ang ate mo galing US. Ikaw ang mag-asikaso rito sa bahay. Pwede kang mag-hire ng mga dagdag na katulong na mag-aayos ng mga dapat ayusin. Yung kotse niya dapat malinis yun. Kumuha ka rin ng chef na magpe-prepare ng menu. Magkakaroon tayo ng small gathering pagdating niya. Opo, Papa. Ang sarap yata ng luto mo ngayon, ha? Gusto mo yatang palaging dito kumakain sa bahay. Sana pala nilagyan ko ng laso ng kinakain. Stella, may photoshoot mamaya para sa magazine. Mag-ayos ka, ha? Gusto ko maganda ka. Yung kaingitan ako ng ibang mga businessman for having me a gorgeous wife. Kasama pa ba ako sa photoshoot? Tama nga, papa mo, no? May kahinaan din talagang utak mo, eh. Sasabihan ba kita na mag-ayos ka kung hindi ka kasama? Sinisiguro ko lang. Isa pa,
Ipi-feature sa magazine ang buhay ng pamilya natin. So, make sure na magandang sasabihin mo during the interview. Yung dati lang naman sinasabi mo kapag may nagtatanong sa'yo, that I am a loving husband and father to our children. At kahit busy ako sa negosyo, hindi ako nawawala ng oras sa inyo. Because you are my priority, lalo na ikaw. Ha? Paliwanag ba yun? Stella, Oo. Oh, good to see you, Mrs. Chen. Good evening, sir. Nasaan ang asawa mo? Kausap ang manugang mo dun sa labas. Oh, sir. Ganun ba? Good evening. Oh, mabutit nakarating ka, Maria Elizabeth. Sir, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo akong tatawagin sa buo kong pangalan. Kapangalan mo ang asawa ko, kaya I prefer calling you by your given name. Nice seeing you again, sir. Where is si Stella? Oo nga. Hindi ko pa nakikita si Stella. Tatalian ko na lang siguro ng ribbon tong sa may kaliwa kong braso. Kunwari, fashion. Eh, kaysa naman makita nilang malaking pasa. Stella, Oh my gosh! Ay, Oh. kuya! kanina pa hinahanap ni Papa Ha? at ni Esmeralda. Ay, oo. Bababa na ako. Teka, ano yan? Ha? Ay, Pasa yan, ha? Wala to, kuya. Wala. Ang laki, ha? Hindi, si Oh. King may kagagawan yan. Naglalaro nung nakaraan at si kuya niya. Nahampas ako ng laruan. Stella, kung gaya mong magsinungaling sa iba, sa akin hindi. Alam ko kung ano nangyari dyan. Kuya, Hanggang ngayon palang sinasaktan ka pa rin ni Miguel. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay sa kanya? nung college ka, gusto mo mag-shift ng course dahil hindi mo naman talaga gusto ang business course, di ba? Gawa mo bang gusto mo? Hindi, di ba? Stella, Wala tayong karapatang gawin ang gusto nating gawin. Hanggang bahagi tayo ng pamilyang to, kuya. Lalo na ako. Ako na walang alam, mahina ang utak, walang talento. At wala man lang napatunayan kay Papa. Siguro kung narito pa si Mama, maaari niya akong ipaglaban. Pero wala na siya. Kaya magtitiis na lang ako hanggang kaya ko. Sunod-sunod ang business meeting. Nangalay na balikat ko. Masahin mo nga ako, Stella. Totoo ba, Miguel? Hmm? Dinala mo rito sa bahay ang babae mo? Ano? Tinatanong ako kanina ng panganay natin kung sino raw yung kasama mo rito kahapon habang wala ako. Ah, si Carmi. Oo, sinama ko rito. Sabi ko naman sa'yo, pwede kang mambabae hanggang gusto mo, pero wag na wag mong ipapakita sa mga bata. At kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ng mga salita mo, ha? Kaya kong tiisin lahat ng kabastusan mo, pati ang pananakit mo sa akin. Wala akong pakialam kahit maliitin mo ako sa harap ng ibang tao. Pero wag na wag mong ipapakita at ipaparamdam sa mga anak natin ang masagwang imahe ng pamilyang to! Sinisigawan mo ba? Dahil punong-puno na ako sa'yo! Ano nang ikaw? Walang iya ka? Tigil mo ako! Ang lakas ng loob mo, ha? Bakit? Kaya mo na ba? Kaya mo ng sarili mo? Kaya mo? Iwan mo ako! Halika. Iwan mo ako! Ang lakas ng loob mo, ha? Ha? Bakit? Kaya mo na ba sarili mo? Iwan mo sabi ako! Luis, babasagin ko! Malaban ka. Kukunin ko ang basag na face! Talagang pinag-iinit mo lalo ang ulo ko. Sige! Subukan mong idantay pang muli ang mga kamay mo sa akin! Sasaksakin ko ang leg ko ng basag na face nito! Sige! Stella! Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa negosyo mo kapag nabalitang namatay ang asawa mo sa loob mismo ng kwartong to! Sige! Stella, bigyan mo yan! Hindi man kita mapapatay pero isasama ko sa hukay ang magandang imaheng pilit mong pinapakita sa harap ng ibang tao! Ipapakita ko sa kanilang hindi ka anghel, kundi isa kang demonyo!
Makikipaghiwalay ka kay Miguel? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Ha, Stella? Sa ayaw at sa gusto nyo, magpa-file ako ng annulment. Gaga! Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Papa! Aba, Mula nang ipakasal nyo ako kay Miguel, para nyo na rin akong itinapon sa impyerno! tumigil ka! Mula noon, palagi ninyong sinasabi na wala akong kayang gawin kundi ang sumunod sa inyo dahil mahina ako. Hindi ako kagaya ni na ate at kuya. Mula noon, pinaniwala ako ang klase ng pagkataong kayo ang gumawa para sa akin. Pero mayangganan ng lahat, hindi ako mahina. Hindi ako mangmang. At kahit pa itakulin niyo ako bilang isang anak, kahit pa hindi ako magmana ng kahit alikabok mula sa sahig ng bahay na ito, hindi na magbabagong desisyon ko. Stella, Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko! Kumusta kayo rito ng dalawa mong anak? Pinadala ka ba rito ni Papa? Para alamin kung nagawa kong panindigan ng desisyon ko, Kuya? Stella, Pues, sabihin mo sa kanyang hindi ko pa naranasan ng ganitong ginhawa mula nang ipinanganak ako. Ngayon lang. hindi ako pumunta rito dahil inutusan ako ni Papa. Hindi. Pumunta ako rito para alamin ang kalagayan mo. At para sabihin sa'yo na masaya ako sa naging desisyon mo. Masaya ako na nagawa mo ang ganitong desisyon na maging ako o si Esmeralda ay hindi kayang gawin. Sa ating tatlo, hindi ikaw ang mahina. Ikaw ang pinakamatapang. Kuya. Ngayon, Stella, kapatid ko, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin para sa sarili mo at sa mga anak mo. Gawin mo ang mga bagay na hindi mo nagawa noon dahil nakabilanggo sa takot ang iyong sarili. Salamat. Salamat, Kuya. Oo. Mula ngayon, aayusin ko na ang buhay ko. Ipapakita ko kay Papa at kay Miguel na hindi na nila kahit kailan magagawang kontrolin ang buhay ko. Aaminin ko, mahirap ang naging desisyon kong yon. Ngunit kung nais nating baguhin ang ating buhay, kailangan nating maging matapang na gumawa ng mga mahihirap na desisyon. At higit sa lahat, ay panindigan ito. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang pribadong kumpanya at marahil, naaayon sa kagustuhan ng Diyos ang ginawa ko. Dahil ramdam kong kahit mahirap, nakakaya ko. Ako po si Stella at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Stella ay isang aral para sa atin na hindi natin maaaring kontrolin ng ibang tao ang ating buhay. Dahil higit kanino man, tayong nakaalam kung ano ang tama at nararapat para sa atin. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi at Jenaline de la Cruz sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang babaeng ginawa ang lahat upang itama ang pagkakamaling minsan niyang nagawa. Siya ay si Berna. Ako si Berna at isa akong kapit. Normal na lang sa aking marinig ang salitang yan. Dahil mula nang makipagrelasyon ako sa lalaking may asawa, yan ang tawag ng mga tao sa akin. Wala nang rason para i-deny ko pa ito. Lalo na at pinili ko namang maging kapit. Hindi na mababago ang lahat. Kaya sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging isang mabuting tao. Berna, kapag nakapagtapos si Sunny sa kursong yan, pwede siya magtrabaho sa US and be a successful nurse. Stable ang trabaho yun. Pero ayaw niya naman. Hindi sa lahat ng oras maaari natin sundin ang kagustuhan ng mga bata. Honey, Berna, ang papel ng magulang ay suportahan ng mga anak nila, hindi ba? Lalo natin din naman masama ang gusto ni Sunny para sa sarili niya. ay naka. Pumayag ka na kasing mag-shift siya ng course. Sige na. Kapag pinilit niyo siya sa kursong hindi niya gusto, hindi naman siya magiging masaya. Baka kung makompromiso lang lalo ang kinabukasan niya. Isa pa, baka magtanim siya ng sama ng loob sa inyo. O paano kung hindi siya maging successful sa gusto niyang karir? Imposible. Matalinong bata si Sunny at may diskarte sa buhay. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Nasaan si Berna? Berna? Bakit? Tribido ka. Aray, kabitingan mo ako! Sino ka para magdesisyon on behalf of my daughter and on behalf of me, ha? Ha? Aray ko! Huwag ka makialam dito, Mang Sinon. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, at ikaw na babae ka, anong akala mo sa'yo, ha? Dahil ba ikaw ang nakatira dito, kaya akala mo ikaw na reyna ng pamilyang ito? Ang kapal na mukha mo! Baka nakakalimutan mo. Dati ka lang hindi muchacha. Kinalantari mo lang ang asawa ko, kaya nagbago ang buhay mo. Pero huwag ka magmamagaling dahil kahit sa ito bata sa magtulog si David, hindi mo mababago ang katotohanan ng kabit ko. Kabit ka! At wala kang karapatan makialam sa buhay ng anak ko. Dahil ako nagbuntis sa kanya. Ako nagluwal sa kanya at ako ang may karapatan magdesisyon para sa kanya, hindi ikaw. Wala akong masamang intensyon sa pagsuporta kay Sunny. Gusto ko lang maging masaya ang anak mo. Shut up! Gusto mong ihagis ko sa itong 4 inches kong sapatos? Eh, di hagis mo! Ay, di hagis! Loko! Aray! Sorry, Berna. Konti na lang. Papahiran ko lang ng alkohol itong kalmot sa braso mo. Kaya ko naman to, Mang Sinon. Anong kaya? Munti ka na nga himatayin kanina nang tumama sa yung takong ng sapatos ni Ma'am Zenaida. Kung bakit kasi hinamon mo pa eh? Siyempre, para kunwari matapang ako at hindi niya ako kayang apihin. Ay, alam mo, Berna, noon pa man alam kong mabuti kang tao. Nagkakilala nga lang kayo ni Sir David sa maling panahon. At habang magkasama kayo, makararanas ka ng pang-aalipusta at sa legal niyang asawa. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga, kasama ko si David. Pati si Sunny, napamahal na rin sa'yo dahil sa pinapakita mong kagandahang loob. Kaya lang, hindi mababago nun ang katotohanan ng mali ang pagsasama ninyo ni Sir David. Oo na, Mang Sinon. Ay, sinermonan mo na naman ako. Ay, teka, si Sunny nga pala. Nasaan? Mami! Mami! Oh, buti na parito ka. Talaga
talagang papupuntahin kita rito sa bahay ko eh. Bakit nyo naman sinaktan si Tita Berna? Di na kayo naawa sa tao? Hindi naman siya lumalaban sa inyo, At bakit hindi? Masyado siyang pakialamera. Kinumbinsi niya si Daddy na payagan akong mag-shift ng course dahil sinabi ko sa kanyang tulungan niya ako. Decision ko yun. Sinusuportahan lang niya ako. Pinagtatanggol mo na naman ang kabit na yun. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo siyang tawagin sa ganyang paraan. Ginayuma ka ba ni Berna, ha? May pangalan siya, no? Ba't Kung hindi- ipagtanggol mo siya, para bang siya nanay mo? I am your mother. Ako nagpakahirap para ipagbuntis at ipanganak ka. Wala kang utang na loob. I'm sorry. Sorry to say this. Pero mas naramdaman ko kay Tita Berna ang aruga ng isang ina. Ano? Pareho kami ni Daddy. Pareho kami naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Sa mga panahong pinipili mo ang trabaho, ang pakikipag-business meeting, ang pakikipag-socialize sa kung kani-kanino, si Tita Berna ang kasama namin. Nasa tabi namin kahit tuwing may sakit kami. Siya ang nakikinig sa akin kapag may mga struggles ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Puro ka trabaho! Wala kang suot na mag-arandamit ngayon. Kung hindi ako nagkakandakuba sa katatrabaho. Hindi ka kumakain na masarap at hindi ka nakakapag-aral sa kilalang universidad. Wala akong utang na loob. Sige! Doon ka sa muchachang yon. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Pinili kong tumira sa isa nating bahay dahil alam kong hindi mo hihiwalayin si Berna. Pero David, sa oras na hayaan muli siyang gumawa ng sarili niyang desisyon na hindi naaayon sa kagustuhan ko, ipapatapon ko siya sa isla. Gusto lang niyang suportahan ang anak mo. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Bakit? Sino siya para gawin yon? She is nothing but a whore. Isang muchachang mang-aahas ng asawa. Salamat siya, wala na ako interes pa sa iyo. Kaya ipinaubayan na kita sa kanya. Pero wag na wag lang niya pakikialaman ang anak ko. Dahil hindi ko siya sasantuhin. Oo na. Ang gulo yung dalawa. Nakakapagod na kayo. Miat-miat, nag-aaway kayo. Para kayong aso't po. Kaninong kasalanan? Sa akin? Ikaw itong pumatol sa atay. Now bear the consequences of it! Sumunod ka na lang sa mami mo. Pero Dad, ayoko na talaga sa course na ito. Ikaw na lang kaya magpaaral sa akin. Kaya kitang papag-aralin pero hindi ko kaya ang bunganga at pagiging violente ng mami mo. Dad, Kung nagmamalasakit ka kay Berna at sa katahimikan ng pamilyang ito, sumunod ka na lang. Pasensya ka na, Sunny. Hindi kita kayang ipagtanggol sa mami mo. Para sa kanya, isa akong asawang gumawa ng brutal na kasalanan sa kanya. At ayaw ko na rin dagdagan pa ang atraso ko sa kanya. pero Dad, Ito ang kapalit ng pagtataksil ko sa kanya. At kailangan ko itong pagdusahan. Patawarin mo ko kung pati ikaw nadadamay. Sa huli, ang mami mo pa rin ang nanalo. okay lang, Tita Berna. Kaysa magulo na naman ang buhay at bahay natin. Pasensya ka na, Sunny. Kasalanan namin to ng daddy mo. Ayoko nang isipin yan, Tita. Masyado na nga komplikado ang sitwasyon ng buhay natin eh. Tama si Daddy. Susundin ko na lang si Mami para walang gulo. Tita, sorry Sa ating tatlo,
ikaw lang ang may lakas ng loob na banggain si Mami kahit na nabubugbog ka. Dahil naniniwala akong kailangan nating ipaglaban ang kagustuhan natin. Lalo na kung nasa tama naman tayo. Soon, kapag may pakpak na ako, hindi ko papayagang magdesisyon si Mami para sa akin. Mag-graduate na ang anak niyo, ha? Sa susunod na taon. May nurse ka na, ha? Ayaw nga sana ni Sunny, pero wala naman siya magagawa. Yun ang gusto ng mami niya. Si Sinaida pa rin pala ang masusunod. Oo. Mahirap nang makipagdiskusyon pa doon ako. Ay, ganyan ka na kasubmissive kay Sinaida, ha? Suko ka na dahil may nagawa kang mali. At hindi ko na kailanman maitatama yun. Oy, pero mapalad ka naman kay Berna. Mahal ka niya at ang anak mo. Hindi ko rin nga inaasahang magiging malapit sa kanya si Sunny. Oy, siya naman ang nag-alaga mula pa bata, di ba, kay Sunny? Oo. Pero minsan, naaawa rin ako kay Berna. Kung alipustahin siya ni Sinaida, akala mo hindi siya tao. Pero hanggang awa lang ako. Hindi ko naman siya kayang ipagtanggol. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Berna. Salamat. Salamat. Saan? Sa lahat ng pagmamahal at pagtitiis na ginagawa mo para sa akin, sa amin ni Sunny. Oy, inuubo ka lang. Kung magsalita ka, para namang nakamamatay ang sakit mo. Tumigil ka nga dyan. Seryoso ako. Seryoso rin ako. O siya, sige na. Kumain ka na. Tita Berna! Nako, ayan na ang isa ko pang alaga. Tita! Bakit? Stressed out ako sa career review ko eh. Tara, shopping tayo. Ha? Pero... Sige na. Para makapag-unwind ka naman. Puro na lang kaming inaalala mo eh. Kaya ko na rito. Sigurado ka? Oo. O siya, sige. Sandali lang, Sunny. Magbibihis lang ako, ha? Okay, sige. Hintayin na lang kita doon sa sasakyan, ha? Okay. Mag-iingat kayo, Berna. Oo. O siya, maiwan mo na kita, ha? Berna. Tama na. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano na namang kakornihan. Uulitin ko. Ubo lang yung sakit mo. Naghihintay na lang ngayon si David na maanal ang kasal nila ni Sinaida. Mahirap pa rin ang sitwasyon ko, pero ang masuklian ng pagmamahal na binibigay ko sa mga taong pinahahalagahan ko ay sapat na. Hindi ko na rin naman mababago ang mga nangyari, pero nais kong ingatan ang kung ano mang meron ako ngayon. Ang tiwala at pagmamahal ni David at ni Sunny. Ako po si Berna, at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang taong nasusuklian ang ibinibigay na pagmamahal. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Berna. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang anak na minsang minaliit ang sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang pamilya. Siya ay si Andrea. Lumaki ako sa broken family. Aaminin ko, mas close ako sa aking papa. Pero dahil may pamilya siyang iba, kaya napilitan akong tumira kasama sina mama at ang bunso kong kapatid. Kung hindi nag-aaway, madalas hindi kami nagkikibuan ni mama. Siya kasi ang sinisisi ko kung bakit iniwan kami ni papa. Anong oras na, Andrea? Uwi pa ba to ng isang matinong estudyante? Ang pag-uwi ko, binabantayan mo. Pero kahapon, tinitext kita dahil kailangan mo umattend sa meeting sa school. Wala ka naman, nasa trabaho ka. Hindi mo maiwan ang trabaho mo. Ang trabaho ko naman ngayon ang babalikan mo. Kinausap ko na kahapon ng tita mo para umattend sa meeting. Pero ayaw mo. Dahil nga nananadya ka. Magulang nga kasi ang kailangan umattend doon, ma. Eh kung nagsabi ka ng maaga na hindi ka pupunta, eh di sana si papa na lang ang sinabihan ko. Ang papa mo? Ha? Bakit? Kailan ka ba binigyan ng oras ang papa mo, ha? Eh, hindi nga siya nagbibigay ng pantuition mo? Si papa na naman ang mali. Siya na naman ang palalabasin mo may pagkukulang. At least, si papa, kahit hindi ako binibigyan ng pera, kapag kailangan ko ng kausap, kahit 10 oras na ng gabi, pinupuntahan ako. Eh, ikaw, puro ka trabaho. Tama na. Tama na. Bakit? Sasaktan kayo? Totoo naman ah. Puro trabaho, puro pera, lagi nalang pinagyayabang na mapera. Para lang ipakita kay papa na hindi siya kawalan sa pamilyang ito. Eh pues, isaksak mo sa baga mo ang pera mo. Hoy! Andrea! Aray ko. Nagdilim bigla ang paningin ko. Takihin ako sa puso sa batang nito. Nag-away na naman kayo ng mama mo? Sarap nitong burger pa. Saan mo ito binili? Sensya ka na. Yan lang kaya kong bilhin para sa'yo. Ayos lang to pa. Buti na to, kesa wala. Siya nga pala, birthday ko sa susunod na linggo. Oh, may pa-party ka? Konting salo-salo lang. Baka gusto mong magpunta. Eh, welcome ba naman ako sa inyo? Di ba ayaw ni Tita Sandra na nakikipagkita ka pa sa amin ni Ryan? Ako ang bahala. Sige, pupunta ako pa. Isasama ko si Ryan. Ma, kanina ka pa bahing ng bahing ah. Kakasipon ka yata. Baka sobrang pagod na yan. Huwag mo ko lalahanin. Ang ate Andrea mo. Maaga pong umalis. Oh, bigyan mo sa kanya ito, ha? Allowance niya yan. Ma, kapag pwede ka naman magpahinga ka. Naabuso mo lang masyadong katawan mo. Oo. Kung magtrabaho ka, parang wala ng umaga. Ayos naman kami ni ate. Hindi naman kami nagkukulang. Ayokong makaranas kayo ng hirap. Ang gusto ko kahit mag-isa lang ako naghahanap buhay, anak, na ibibigay ko sa inyo lahat ang pangangailangan nyo. Pero hindi pa rin niya na-appreciate ni ate. Ate, sigurado ka bang pwede tayo rito? Si Papa ang nag-invite sa atin. Ano ka ba? Alam mo na bang ayaw sa atin ni Tita Sandra, di ba? O hindi naman siyang pinuntahan natin eh, kundi si Papa. Bumili ka pa ng regalo para kay Papa. Oh, ayun siya oh. Pa! Andrea! Pa, Pa? happy birthday! Salamat. Happy birthday pa. Mabuti nakarating kayo, ha? Dario, may mga bisita ka ba? Sandra. Tita,
30 years old lang ako. Sabi ko naman sa'yo, ate lang ang itawag mo sa akin. Oh, naibigay niyo na naman yata yung regalo sa inyong papa. So, pwede na kayo umalis. Sandra, baka pwede pakainin mo muna sila. Hindi ka naman nagsabi na pupunta sila. Sakto lang ang pinaluto ko. At saka, Andrea, gusto mo bang kumain ng luto ko? Hindi ka natatakot na lagyan ko ng lason? Ano? Sandra, Ate, sabi ko naman sa'yo hindi na tayo dapat nagpunta dito. kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Pa, Iatid ko na kayo. Bibigyan ko na lamang kayo ng pera. Kumain na lamang kayo sa labas. Sandali lang. Lloyda? Anong ginagawa Walang mo? niyo. Aray ka! Ang bitiwan mo! Kapal na mukha mo. Inagaw mo na nga yung asawa ko sa mga anak ko. Ngayon, may gana ka pang insultuhin sila at ipahiya. Ha? Sino ka sa akala mo? Ha? Sino ka sa akala mo? Sa akin mo ngayon ipakita yung tapang mo. Naayos lang kung ako kakantiin mo. Pero huwag ang mga anak ko dahil kakalbuhin kita. Tulungan niyo ako! Sandra! Ayun! Tulungan mo ako! Disiplina! Tama na! Asawa Tama! mo! Ano tama na? Tama na! Dahil sa oras sa insultuhin niya ula mga anak ko, sasakli ko yan at baka hindi mo na maabot ang buhayan. Ang kapal ng mukha mo. Ito ang sasabihin ko sa iyo, ha? Wala kang pwedeng ipagmalaki dahil kahit bali-balik na rin ang mundo, kabit ka pa rin! Ikaw naman. Bakit naman nagkwento ka pa kay Mama tungkol sa nangyari sa birthday ni Papa? bakit hindi? Kapag si Mama sinasagot-sagot mo, pero hindi ka nakaimik kay Tita Sandra. Nagpigil lang ako kasi may mga tao nakakahiya. Eh, si Papa mapapahiya. Ate, bakit ka ba ganyan? Masyado kang protective kay Papa. At hindi mo naman na-appreciate si Mama. Paano mo naman ma-appreciate ang ina na laging wala, ha? Sa lahat ng okasyon, sa lahat ng events sa school, palagi siyang may representative. Eh dahil nagtatrabaho siya eh. Wala naman siyang aasahan maliban sa sarili niya. Ang kaya lang ibigay ni Papa sa atin pambili sa fast food. Wala naman siyang support ang binibigay para sa mga pangailangan natin. Huwag mong pinagtatanggol lagi si Mama. Huwag mo siyang laging hinihusgahan, ate. At huwag mo siyang laging sinasagot-sagot ang pabalang. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ni Mama mula nang ipagbuntis niya tayo. At kahit kailan, hindi natin masusuklian ang mga sakripisyo niya para sa atin. Tagal naman ng sasakyan. Buti na. Doon na lang ako sa kabila mag-abang. Ay, teka. Parang si Papa yun ah. Pababa na taxi. Tatawagin ko. Papa! Ha? May kasama siya. Teka. Hindi naman yata yun si Tita Sandra ah. Bulin ko ah. Papa! Dito tayo. Pa! Oh, Sino yung kasama mo? Bakit akbay-akbay mo siya? Andrea, kasi Huwag mo sabing... Honey, anak, mali ka nang iniisip. Ano mo nagagawa ito? Kasal ka pa kay Mama. May kinakasama kang iba. Pagkatapos ngayon, may kasama ka na namang ibang babae? Andrea, Napakasama mo! Sige. Iiyak mo yan. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Pinagtatanggol ko pa siya sa lahat. Tapos totoo pala. Totoo pala. Siya ang sumira ng pamilya namin. Sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito, Kuya Ted. Sana hindi na lang sila ang mga magulang ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ang kailangan mong gawin ngayon, tanggapin na talagang hindi na mabubuo ang pamilya niyo.
At matuto ka rin i-appreciate ang mama mo. Ang daming ginagawang mabuti para sa inyo si Auntie. Parehas lang kayo ni Ryan na sinasabi eh. Magpinsan kami eh. Pero Andrea, ibaba mo rin ng konti ang pride mo. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyong ito. Tandaan mo yan. Andrea, kumain ka na. Nilagang baka niluto ko. Paborito mo yan, di ba? Ayoko kumain. Ayaw mong kumain? O, di wag. Huwag kang kumain hanggang bukas at sa mga susunod na araw. Patayin mo yan sarili mo sa frustration mo dyan sa ama mo. Paano mo nalaman ang tungkol kay Papa? Wala man ako lagi sa tabi niyo. Dahil nga sa aking trabaho. Pero lahat ng nangyayari pinagdaraanan niyo, alam ko. Kahit hindi niyo sabihin, alam ko kung may nararamdaman kayo, kung may sakit kayo, kung masama ang loob niyo. Alam kong lahat yun. Dahil ina niyo ko. Magkakarugtong ang mga pusod natin. Bakit hindi nyo alam na kailangan namin ng presensya ninyo at hindi yung pera nyo? Dahil alam ko, hindi kayo kayang buhayin ng presensya ko lang. Ang hinihilog ko lang maintindihan niyo ni Ryan ang lahat. May panahon para sa lahat ng bagay. Nahihirapan din ako na hindi ko kayo personal na nasusubaybayan. Pero alam ko magagawa ko rin yan. Kapag tapos na kayo mag-aral, maaari na ako magretiro sa trabaho ko. Sa ngayon, kailangan natin lahat ang magsakripisyo para mabuhay tayo na maayos. Kapag naging magulang ka na rin, Andrea, maiintindihan mong sa lahat ng oras, kailangan magsakripisyo ang isang magulang. Hindi pa rin naman kami super close ni Mama ngayon. Pero mas nauunawaan ko na siya. Tama naman siya. Kung pipiliin niya makasama kami palagi, hindi niya maibibigay sa amin ang magandang kinabukasang nais niya para sa amin. Sa mga anak na ang mga ina ay career woman, sana ay wag tayong maging self-centered. Unawain natin sila. Dahil kahit wala sila palagi sa tabi natin, tiyak, tayo naman ang dahilan ng kanilang pagsisikap. Ako si Andrea, at ito ang aking buhay. Madalas, ang nakikita lang natin ay ang mga pangangailangan natin. Pero ang kwento ni Andrea ay isang patunay na minsan kailangan din nating bigyang pansin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. Mga nagsiganap, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Andrea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Minerva. Ang pag
Pag-abandona sa amin ng taong kasama kong sumumpa sa harap ng altar sa hirap at kinhawa ang nagbigay sa akin ng dahilan upang higit pang magsikap at patunayang may mabuting kinabukasan na naghihintay anuman ang mga sakripisyong haharapin ko, alang-alang sa kapakanan ng aking mga anak. Dahil para sa akin, hindi hadlang ang kabiguan para ipagpatuloy ang buhay. Ang kapal din talaga ng mukha niya, asawa mo, no, Minerva. Umuwi lang sa inyo para lang sabihin wala na siyang trabaho. Kaya wala na kayong dapat pang asahan sa kanya. Akala ko kasi niya, nagpapasasa kaming mag-iina sa maliit na halagang halos limusin pa namin sa kanya. Alam mo kung ako sa'yo, guguluhin ko sila ng kirida niya. Gawin mong impyerno ang buhay nila. Aling Siling, sa halip po na sayangin ko yung oras ko sa kanila. Maghahanap na lang ako ng mga paraan kung paano kami mabubuhay ng mga anak ko. Naiinis lang kasi ako sa ginawa ng asawa mo eh. Dinagdagan pa niya yung mga batang lumalaki na walang amang nakikita. Ang mahalaga ho sa akin ngayon, buo pa rin kami ng mga anak ko. Ipadadama ko sa kanila na walang mababago sa kanilang buhay sa ginawang pagtalikod sa amin ng kanilang ama. Pero ako, sinusumpa ko yung asawa mo na sana danasin niya lahat ng hirap kasama ng kirida niya. Ha? Akala ba nila magkakaroon sila ng katahimikan ng isip sa pagsasama nila ng immoral? Oh, Erika, gabi na. Bakit nandito ka pa rin sa balkonahe? Tsaka, bakit ka umiiyak? Kasi mahihinto na tayo sa pag-aaral, kuya. Teka, bakit naman pumasok sa isip mo yan? Nagpunta kasi dito si Itay kahapon. Sabi niya kay inay, wala na raw siyang may bibigay sa atin kahit 5. Ang mabuti pa, ha? Kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano, pumasok ka na sa loob. Tara na, matulog ka na. Ayoko mahinto sa pag-aaral, kuya. Basta ayoko. Ganito na lang. Ano man ang nangyayari sa pagitan ni na inay at itay, huwag mo nang problemahin. Basta ako, ipinangangako ko sa'yo, hindi ka matitigil sa pag-aaral. Kahit hanggang college pa, makakatapos ka. Okay? Bakit kasi iniwan tayo ni Itay? Hindi na ba tayo mahalaga sa kanya? Ano bang naging kasalanan natin sa kanya? Kuya. Kahit ako, hindi ko rin alam ang dahilan, Erika. Pero tulad ni inay, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging malakas para sa isa't isa sa susunod pang mga araw. Alam niyo, Mang Leon, tuwing nagiinuman tayo, napupuna ko ang lalagkit ng titig niyo kay Aling Minerva kapag dumadaan dito sa harapan natin. Iniasim pa kasi yung loko eh. Kahit nagkaanak na ng 2. O ito mo, swabe pa rin ang hubog ng katawan. Pati imbay ng balakang nakapanggigigil eh. Yung ganyang iniwan ng asawang masarap ligawan, di ba, Mang Leon? Ako? Manliligaw? Wala sa bokabularyo kong manligaw, Diego. Mabuti pa yung man-rape. Yun lang. Mukhang mahihirapan kayong kunin si Aling Minerva. Mukhang hindi basta-basta isusuko ang kanyang banderang pula. Uubra ba siya sa kademonyoan ko? Uy. Ako pa? Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. Kung kailangang idaan ko siya sa santong paspasan, gagawin ko.
Hoy, Minerva, kumusta? Ay, Naubos ba lahat yung ginawa mo mga itlog na maalat? ay naku, kinulang pa ako, Aling Siling. Meron kasing isang mabait at mayaman na customer. Pinakyaw lahat yung tinda ko. Eh kasi daw ay masarap dahil naglalangis nga yung pula ng itlog. Ayan tuloy, walang nabiling iba kong mga suki. Abay, dapat pala dagdagan mo pa ang paggawa. Hayaan mo ha. Itong susunod na paggawa mo, tutulungan kita. Ay, maraming salamat to, Aling Siling. Naunahan nyo lang ako pero talaga ho hihingin ko ang inyong tulong. Abay, alam mo, may alam akong bilihan ng mga itlog ng itik. Oh? Siguradong bago at malalaki yung mga tinda nilang itlog. Kaya tsak na magaganda rin ang mapoproduce mong itlog na maalat. Talaga? Oo! Ay, totoo. Alam nyo, sakto naghahanap talaga ako ng magandang klase ng itlog ng itik na mabibili. At ako malaking tulong ho na meron pala kayong alam na mabibilhan natin. Ay, siya. Total, maaga ka naman nakaubos ng paninda. Halika! Puntahan natin yung tindahan sinasabi ko sa iyo. Mag-tricycle na lamang tayo para mas mabilis tayo makarating doon. Ba? Seryoso si Bunso sa online class niya. Nakalapit na ako't lahat-lahat, hindi pa rin ako napapansin. Ay, kuya, nandiyan ka na pala. Nakaistorbo ba ako? Hindi tapos na yung klase namin. Sinasagutan ko lang itong homework na binigay sa amin ng teacher namin. Mukhang ganadong-ganado ka sa pagsagot sa questionnaires, Siyempre, bago yata ang laptop ko. At saka ang bilis kaya ng fiber internet natin. Kaya palagi ako ang nauunang mag-submit ng seatwork sa teacher namin. Oh, wala bang thank you speech dyan? Lalo na para kay Inay. Thank you! Thank you! Lalo na para kay Inay na tinupad ang pangako niyang bagong laptop para sa online class ko. At syempre sa'yo rin. Swerte talaga ako na ikaw ang naging kuya ko dahil supportive ka sa akin. Ang totoo, may magandang sorpresa nga ako sa inyo ni Inay. Oh? Natanggap ako sa malaking kumpanya ng business process outsourcing na pinag-applyan ko bilang on-the-job training. At take note, may sweldo. Wow! Talaga, kuya? Oo, kaya lahat ng pangarap mong pagkain, matitikman mo na tuwing sahod ko. Kahit mukbang? Oo, lahat. Minerva, Ay, Mang Leon, kayo ho pala. ginagabi ka yata. Marami ho kasi kong inasikaso sa tindahan. Sige ho, nagmamadali ako Hinihintay na ako ng mga anak ko sa bahay. Sandali, ako man kanina pa kita hinihintay na dumaan dito sa dilim. Sabik na ako sa iyo. Hindi ko na mapapalampas ang gabing ito na hindi kita Bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Pagsasawaan mo na kita bago kita bitiwan. Ano ba? Alam ko gusto mo rin ito Ayaw mo akong bitiwan, ha? Tigil mo yan! Lalo ka malilintikan sa akin. Kayo malilintikan sa akin! Tama na! Napakawalang hiya talaga ng Leon na yun, oo. Tumanda na walang pinagkatandaan. Pasalamat siya. Ballpen lang yung naitara ko sa dibdib niya. Pero kung may dala akong matalas kagabi, siguradong wak-wak ang kanyang dibdib. Akala yata niya. Simpleng pambabastos lang yung kaso niya. Kaya sandali lamang siya makukulong. Attempted rape ang kaso niya. Kaya magbibilang siya ng taon sa kulungan. Ganun ba kaliit ang tingin niya sa akin, Aling Siling? Dahil ba sa iniwan ako ng asawa ko? Pwede na akong bastos-bastusin. Pwede niya na akong pag-isipan ng masama. Puro ka-demonyo ka na nga kasi alaman ng utak ni Leon. Kung bakit naman kasi hindi patamaan ng kidlat para maging mabilis na ang pagkawala niya rito sa mundo. Isa pang napakasakit sa akin, ha? Ang panghuhusga nila sa mga anak ko na mahihinto sa pag-aaral, magiging rebeldeng mga bata, maliligaw ng landas. Ganun ba talaga ang tao, Aling Siling? Mas madali sa kanila ang umasam ng ikasasama kaysa sa ikabubuti ng kanilang kapwa.
po, Nay. Tayo po ang gustong makabili ng may-ari ng bahay na nasa kanto ng palengke. Oo, anak. May-ari rin ng tindahang inuupahan ninyo sa ibaba yun, di ba? Oo, kasi nga, sa Amerika na rin maninirahan yung mag-asamang doktor na may-ari ng bahay. Naayos na nilang lahat yung mga papeles nila sa pagtira doon. Ang nakakatuwa pa, kung hindi daw natin kayang bayaran ng biglaan kahit na 2 bigay, wala daw problema yun sa kanila. Ang bait nila. Siguro po kasi matatag na po ang mga profesyon nila. Mas hangad nilang makatutulong sa kapwa. Para sa akin, sadyang mapagmalasakit silang mga tao, anak. Taglay nila ang mga katangian ng isang mabuting tao. Mapalad tayo. May natagpuan tayong makakatulad nila. Kahit papaano, ay mapapanatag na rin ako sa inyo mag-iina sa bagong bahay na lilipatan nyo. Abay, mas magkakaroon kayo ng katiwasayan doon kaysa rito sa looban. At saka sariling bahay nyo na matatawag yun kapag nabayaran nyo na yun ng buo. Aling Siling, ang gusto ko ho sana, sumama na rin kayo lumipat sa amin ng mga bata. Iwan nyo na rin ho itong looban. Ay, naku, wag na. At magiging sagaba lang ako sa inyo mag-ina. Ay naku, hindi ho ako papayag na hindi kayo sumama sa amin. Ano? Lalo pa, ipinaglaan ko kayo ng pwesto sa isang bahagi ng tindahan. O magtinda kayo doon ng kung anong gusto nyong itinda. Kayong bahala. Minerva, talaga ba? Lagi ho kayong naroroon nung mga panahong kailangan ko ng isang taong masasandalan. Lagi kayong nandyan para tumulong sa amin mag-iina. Ngayon lang ako makakabayad ng utang na loob sa inyo. Minerva, wala akong pagsidla ng tuwa sa mga sinabi mo. Aling Siling, Salamat, ha? Maraming salamat. kasama kayo sa mga pangarap naming mag-anak. Hindi ko na malaya ng mabilis na paglipas ng panahon, kasabay ng mabibigat na suliraning akala ko wala nang katapusan. Nagising na lang ako isang araw na nalampasan na pala naming mag-iina ang lahat ng hirap. Natapos ni Jeric ang kanyang kursong computer science. At ngayon, isa ng regular tester sa malaking kumpanya ng BPO, kung saan din siya nag-OJT. Si Erica, kasalukuyang kumukuha ng kursong pre-med dahil pangarap niyang maging doktor. Ako si Minerva. Ito ang aking buhay. Doble ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang solong magulang. Bagamat sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap, ay ang magandang balita ng kalakasan at karunungang magmumula sa ating nag-iisang may likha. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin, Bobby Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Minerva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na nagtiyaga at naghintay dahil sa paniniwalang lahat ng pinagdaraan ng suliranin ng isang tao ay pansamantala lamang. Siya ay si Marion. Namatay ang nanay ko nung mga bata pa kami.
Walang maayos na trabaho si tatay. Kaya hirap siyang itaguyod kaming magkakapatid. Pero hindi ko yung ginawang dahilan para panghinaan ng loob. Nagsumikap ako upang makatulong sa aming pamilya. Pagkatapos kong kumuha ng mga subjects, saan na nga ba ako pupunta? Ang lawak naman kasi nitong school na ito eh. Buti pa magtanong ako dun sa nakaupong lalaki. Excuse me po. Magtatanong lang po sana ako kung saan Nag-enroll ka ba? Paano niyo po nalaman? Kung may tanong ka about enrollment at sa iba pang mga proseso rito, doon ka pumunta sa Dean's Office. Hanapin mo si Marion. Matutulungan ka nun. Marion? Sino po siya? Isa-isa na kasi ang tanong. O ano ba yan? Ay, doon na tayo sa labas. Makakagalitan ako dito. Siya na yata yung Marion. Halika, dito tayo sa labas. Excuse me? Ay, sorry po. Ay, ikaw, doon ka sa office na yun, no, yung malapit sa gate. Ikaw naman umakyat ka sa second floor. Andun yung library. Kung mag-enroll ka, doon ka muna pumunta sa student's lounge. Doon nakapaskil yung mga subjects na kukunin mo. Apo. Ikaw, ano kailangan mo? Magtatanong lang po sana ako. Nakuha ko na po kasi yung mga subjects ko. Okay, doon ka pumunta sa registrar's office. Salamat. Tapos maganda ka na rin ng pera for enrollment. Okay po. Bakit alam mo lahat ng ito? Paano ko bang hindi malalaman? 17 years old pa lang ako. Student assistant na ako dito. Marion, Alam ko na po, Tay. Hindi pa ako makakakuha ng maraming subjects ngayon kasi kulang yung pan-tuition ko. Okay lang po yun. pasensya ka na. Anak, 6 na taong ka na sa kolehiyo dahil paunti-unti ang kuha mo ng mga subject. Ayos lang ho yun, Tay. Nag-enjoy naman ako. Isa pa, kahit papano, meron akong kinakita sa pagiging student assistant, kaya okay lang. Hindi ka ba naiilang? Bakit naman po ako maiilang? Ang mga kaklase mo, mas bata pa sa'yo. Ay, naku, Tay. Sa kolehiyo, may mga nag-aaral, may asawa na, may apo na. Kaya age doesn't matter. Salamat sa pangunawa mo. Wala naman po akong ibang pwedeng gawin, kundi unawain ang sitwasyon natin. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung gusto ko. Hayaan mo, Tay. Nakakapagtabos din ako. Soon. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Buti pa sabihin ko kay Mama. Mag-drop out na lang ako. Oh, nandiyan ka. Ha? Umiiyak ka? Hindi. Hindi daw. Ayan o, tumutulo uhog mo. Ay, Bakit dito ka sa CR umiiyak? Umuwi ka doon sa bahay niyo para malaman ng mga magulang mo yung pinagdaraanan mo. magsasabi naman ako sa kanila mamaya eh. Hindi naman sana nakikialam ako, no? Bakit ka umiiyak? Nakakaisang buwan na kasi ako eh. Pero nahihirapan talaga ako mag-adjust. First time ko na tumira malayo kina Mama. Tapos ang hirap pa ng mga subjects sa accountancy. Gusto ko na lang mag-drop out. Pag mahirap, susuko ka agad? Ganyan ba dapat ang attitude? Saan ka ba nakatira? Sa dorm, malapit dito. Ilang unit yung kinuha mo? Kompleto ba? Oo, syempre. Anong pangalan mo?
Angie. Angie. Alam mo ba, Angie, hindi lahat ng estudyante katulad mo. Hindi lahat kayang mag-aral ng full load. Nakakapagbayad ng tuition fee on time at nakatira pa sa dormitoryo. Yung mahirap na sinasabi mo, ayoko namang i-underestimate. Alam kong mahirap talaga yan para sa'yo. Pero talagang ganun ang buhay. Hindi lahat magiging madali para sa atin. Pero kapag mahirap, hindi tayo dapat sumusuko. Dapat nagsisikap tayo. Naunawaan mo ba ako? Marion, Yes, Dean? ang tataas ng grades mo. Ah, Kung hindi ka sana irregular, pwede ka mag-apply as cum laude. okay lang po yan. Ang mahalaga, malapit na akong gumraduate. Alam mo, sana kagaya mo mga anak ko. Bakit naman po? Masinop, matyaga, matalino. Ni minsan hindi kita narinig na nagreklamo. Nagreklamo din po ako. Pero hindi ko pinaparinig sa inyo. Nagreklamo ako kapag sarili ko lang ang kasama ko. Ay, darating ang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Talagang yun naman po ang aking goal. Sabi ko, kahit matagal at mabagal ang paglalakad papunta sa pangarap ko, ang mahalaga, umuusad kahit paano. Tama. Napakabuti mong halimbawa sa mga estudyante. Salamat po. Teka, parang kilala ko ito. Prince? Uy, Marion. Andito ka pa rin? Hindi, imagination mo lang talaga ako. Ano, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Kumuha ko ng TOR. Requirement dun sa ina-applyan kong panibagong trabaho. Wow, second job mo? Oo, pinalad na makapasok sa gobyerno. Oo, congrats. Ikaw, kailan ka gagraduate? Malay mo, this year na. Talaga? Oo, bahala na kung kailan. Ikaw na lang sa batch natin ang naiwan dito eh. Yung iba may asawa na, may anak na. Ikaw, estudyante pa rin. Ayaw mo yatang mahirapan eh. Mas mahirap ang buhay kapag hindi na estudyante. Kahit saang stage of life ka makarating, palaging mahirap. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. The ever-positive student of the year. Alam nga namang maglupasayo ako dito. Hindi naman makakatulong. Mas mabuti pang unawain na lang natin ang sitwasyon. Ay, bakit kasi pinilit yung buhatin yung 2 sakong palay? Hindi na ko kayo tulad ng dati. Mahina na kayo dahil tumatanda na. Mabuti na lang, hindi tuloy ang nabali ang likod nyo. Pasensya ka na, Marion. Magpalakas kayo agad, ha? Hindi tayo pwede magtagal dito sa ospital. Wala tayong pambayad. Pasensya na talaga, anak. Naghahanap muna ako bukas ng part-time job para makatulong sa gastusin ninyo. Maapektuhan na naman ang pag-aaral mo. Malapit ka na sanang graduate, di ba? Huwag nyo nang munang isipin yan, Itay. Anak, pasensya ka na, ha? Alam nyo, mula nang mamatay si nanay, puro pasensya at patawarin mo ko na lang ang naririnig ko. Baguhin nyo naman yung linyahan nyo. Sana sabihin nyo rin minsan na kaya natin to. Magsikap lang tayo, malalagpasan din natin ito. Sana huwag yung palaging iparamdam sa akin. Sa amin ng mga kapatid ko, nakaawa-awa ang sitwasyon natin. At parang wala na tayong pag-asa. Titigil ka? Pasensya na po, Dean. Marion, konti na lang makakagraduate ka na. Pansamantala lang naman po, kapag nakabawi na kami sa mga ginastos dun sa pagpapa-ospital kay tatay, babalik ako sa pag-aaral.
Marion, Pasensya na ho. wala kang kasalanan sa akin. Huwag kang humingi ng pasensya. Isa pa, kung nabibigatan ka na, pwede mo namang ibahagi ang pinapasan mo para kahit papano gumaan. Huwag mong sarilinin ng lahat. Alam kong nagtitiis ka lang. At alam kong hirap ka na rin. Gusto ko na rin po talagang matapos ang lahat ng hirap na pinagdaraanan namin. Pero, pakiramdam ko araw-araw may panibagong hamon na dumarating. Pakiramdam ko kami lang, ako lang, ang paboritong bigyan ng pagsubok ng Diyos. Ang hirap-hirap. Pagod na rin po ako. Marion, Pero hindi ako pwedeng sumuko. Welcome back, Marion. Good morning, sir. Isang taong kang nawala. Oo nga po. And this time, makakagraduate ka na. Sana nga po, sir. Huwag sana nga po. Sabihin mo, yes sir, gagraduate na ako. Yes, sir! Gagraduate ako. Yan, ganyan nga. Salamat po, sir. Masaya ako makita ka rito. Pero alam mo, mas magiging masaya ako kung sa susunod na taon, hindi na kita makikita sa school. Ha? Marion? Hindi niyo na ako makikita rito next year, sir. Pangako yan. Otay, dito kayo sa kanan ko. Anak, kinakabahan ako eh. Ano ba yan? Maglalakad lang naman tayo eh. Ganito pala pag may anak na gumagraduate. O ngayon, alam niyo na pakiramdam. Ate Marion! Uy, Angie! Congrats! Thank you! Tayo ng sunod. Sige. Marion, congrats ha. Thanks! Halos 8 taon bago ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero ngayong binabalikan kong lahat, parang ang bilis lang ng 8 taon na yon. Sa mga panahong yun, mas nahubog ang aking pagkatao. Dahil sa pinagdaanan kong yun, mas naging matatag ako at mas natutuhan ko kung paano magsumikap sa kapila ng mga pagsubok. Ako po si Marion at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas sa papel na Marion. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Biar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon, June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.